Hey, bigyan kita ng 25,000 pesos. Mag-refer ka lang. Tara, dali. Okay, and we are live. Welcome to the referral program and thank you very much for clicking this video. Maraming salamat po and congratulations for the first step that you undertook. That only means na you are decided and you're curious about this referral program that will make you earn extra income, no? So magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung anong timestamp ninyo ngayon dyan habang pinapanood po itong video na ito. Ako po si Michael Nang, isa po akong property specialist sa Urban Decca Homes in Ortigas. So today I'm gonna show you and present to you ano nga ba itong referral program na pinagsasabi ni Mike sa social media. So kung para saan ba to itong video presentation na to, so basically gusto ko lang po i-explain sa inyo kung paano at possible talagang kumita dito sa real estate via referral program, no? So to start with, ang mission, ang vision, goal and objective, dami, no? So actually sa ibang mga companies yan, ang daming sinasabi sa mga ganyang mission, vision, mga ganyan ang daming satsat. Pero sa akin, no, ang mission ko lang, simplihan lang natin. Ang kaisa-isa kong goal or mission is mabigyan kita ng extra income na pandagdag sa gastusin mo. Yun lang, period. Yun lang ang mission ko sa'yo. Okay? So, let's talk about ano bang advantages of being a referral partner dyan sa pinagsasabi mo, Mike. So, syempre, additional source of income ito. Wala kang kapital na kailangan, wala kang bibitawan na pera. So, walang inventory ito, walang wastage. So, wala kang bibilhin, di ba? So, walang time restriction to. Pwede mong gawin anytime na you're free, before your work, or before kung ano man ang gagawin mo sa maghapon, and after work pwede din, or even mga spare time mo pwede kang mag-promote. So kasi it's up to you naman to allot ka lang ng 1 to 3 hours per day, diba? So ito ay WFA ang tawag namin dito. Kung may work from home, yung WFH. Ito, work from anywhere, kasi kahit nasaan ka, nasa bahay ka, nasa labas ka, nasa party ka, nasa palengke ka, kahit nasaan ka man, pwede kang magkwento. Kasi magkwento, mag-promote, mag-suggest, ayan, sa circle of friends mo, sa mga colleagues mo. So, isa pang advantage is your personal development and upskill. Siyempre kasi ma-equip ka with mga ins and outs sa real estate. So magkakaroon ka ng bird's eye view kung paano bang kitaan dito. Kasi to be honest, talaga ang real estate ang isa sa mga malaking lucrative income source to, no? So ang lastly is an excellent stepping stone to start earning big in the real estate industry. Next, so itong potential na as a referral partner, this is your potential income. So per referral, per successful referral that you'll be giving me, you're entitled to earn between 25,000 to 30,000. Tax-free yan. So yan ang referral commission na binibigay natin sa mga taong magre-refer sa atin ng business. So again, this is per successful client book. So that simply means the more referrals, the more commissions. So understandable naman yan, nasa sa'yo, it's your own limit. Okay? So next. So Mike, ano bang gagawin ko dyan sa sinasabi mong extra income na yan?
So step 1, of course, you should at least learn the basics. Hindi naman kailangan yung mga complicated matters. So malaman mo lang yung project itself, kung saan yung location niya, ano ba mga amenities niya, mga ganun lang ba, simple, for conversation starters, mga ganun. Pag nagtanong sa'yo, syempre pag nag-promote ka na, pag nagka-interest yung kausap mo, syempre at least meron ka mababatang information, diba? So acquire basic knowledge of the project in Urban Deca Homes and stay updated with the latest project information on a monthly basis, kasi nagkakaroon ng mga updates din from time to time, so you also need to be on the loop, diba? So next, so again, talking about the project, ito yung sinasabi kong bird's eye view lang na kailangan mong malaman, yung mga crucial information lang. So syempre ang project natin is yung Urban Deca Homes, particularly sa Ortigas. And take note, ito kasi ang pinupush natin since this is the newest project ng Urban Deca. Although we have other projects sa ibang location, meron tayong Manila, meron tayong yung sa Tondo, meron tayong Mandaluyong, meron tayong Imus, sa Hampton, meron din sa Cubao, and then meron din sa Mandaluyong, sabi ko na, Muntinlupa, meron din, no? Batangas, meron din. So pwede tayong magbenta doon if talagang kailangan. But ang ating priority, as I've said, is yung Ortigas project. So kasi ito yung pinakabago. So again, pag-usapan natin kung sino ba ang project developer ng Urban Deca, Mike. So ang developer natin is si 8990 Housing Development, which has head office sa Mandaluyong. So 8990 is a multi-awarded housing development corporation established in the early 2000 to provide low-cost mass housing to Filipino families. So hindi siya fly-by-night na developer. And then next is yung project project contractor, should I say. So ang ating contractor is si Megawide, no? So Megawide Construction is a quadruple A contractor in the Philippines. It is one of the country's leading private sector contractor. So with a unique brand of value engineering through end-to-end EPC services. So again, premium na ang ating developer, premium din ang ating contractor. Hindi DPWH to So yan, some of the notable projects ni Megawide, yung Mactan Cebu International Airport, Megawide ang gumawa niyan. Clark International Airport, Megawide din yan. Siyempre, sino bang hindi nakakaalam sa PTEX? PTEX is, sa mga commuters natin dyan, alam na alam yan. Kasi Megawide din ang gumawa niyan. And then yung Metro Manila Subway Project, no, na ongoing, Megawide din ang gumagawa niyan. And of course, ito sa mga sugarol, ang mga mahilig sa casino. So ang COD, alam nyo ba, ang City of Dreams, si Megawide din ang gumawa niyan. So just imagine yung credibility, ang pangalan. So ito sa Urban Deca, ang ginagamit talaga ng Megawide is yung precast technology, so Japanese technology in construction. So just imagine how firm ang ating mga properties. Okay, so the broker, sino naman ang ating broker? Ang ating broker is the Shore Homes Realty, headed by its CEO, Mr. Sherwin Peter Sevilla. Siya po ang founder, and since 2016 nandito na siya sa industry. So we've also have a lot of awards. Isa doon sa pinaka-notable is yung 2023 Top Realty of the Year. Just imagine, no? Very credible ng ating broker. So we are part of this broker. Now to talk about the project development, makikita nyo itong layout ng buildings niyan, makikita nyo per box niyan, may mga letters. Itong part na to, M hanggang S, ano na yan, sold out na yan. So ito mga bagong buildings na RFO, yung from L to J.
Yung J, kakabukas lang, yung J building na yan. So all in all, 22 buildings to. Ang lot area is 13 hectares. So napakalaki. No, may 22 buildings. Ang total units niya is 19,046. Total parking slots, 3,331. So yan ang layout niya, no? Okay. So next, strategic ang location natin within the metro. So ang location is Ortigas Avenue Extension, if you're familiar with in Rosario, Pasig. So nearby establishment, kahit i-check nyo sa Google Maps yan, malapit siya sa SM East Ortigas, 400 meters away lang, 4 minutes walk. Kung gagapang ka, siguro mga 10 minutes. So National University, ang lapit din, 4 minutes lang yan, 400 meters, halos magkadikit kasi yan eh. And then Medical City, 12 minutes lang, 4.2 kilometers. Arcovia City in C5, kung nadadaan kayo dyan, napakalapit lang yan sa Urban Deca. So 15 minutes. Ang lapit din sa Eastwood QC, 20 minutes lang. Ortigas Center, shopping kayo, ang lapit lang din, 20 minutes. Green Hills, Ortigas Center, shopping. Ortigas Center Business District pala yan. So 20 minutes lang yun. Ang sinasabi ko yung Green Hills Shopping Center, yung shopping. So 6 kilometers lang, 25 minutes lang yan. And yung BGC, another business district, napakalapit lang yan, 40 minutes lang yan sa Urban Deca. Next, ito naman ang mga amenities natin, no? Ito yung mga notable amenities ng Urban Deca. Makikita nyo yung main gate, to, with 24/7 security system yan. May RFID din yan, pati sa mga pedestrian. So security wise, very good, excellent. Ito yung building facade, ayan. Ito yung convenience store, may convenience store yan sa loob, Alpha Mart. So hindi mo na kailangan lumabas for your essentials. Multi-purpose hall, ayan, meron din dyan. You can do your events here. Pag may mga birthdays, may mga parties kayo, pwede yan dyan pwedeng gamitin to for your family. Meron children's playground, napakaganda. Naku, mga junakis natin dito, tuwan-tuwa yan. So just imagine, everyday may ganyan sila, oh. Pagbaba lang ng building, laro ka agad. You don't need to go to the malls. Ito, fresh air pa. Merong outdoor gym to keep you fit. Yan. And then, ito yung lagoon. Lagoon yan. Tapos may stage yan dyan for events. Pwedeng ginagawa dyan. Tapos itong paligid na yan, pocket park yan. Very Instagrammable. Pwede ka mag-jogging dyan every day. Every morning. So, gagawin kang healthy ni Urban Deca. Just imagine. At hindi pa yun, may dalawang full-size na basketball court. Saan ka pa? So, just imagine, nasa building ka nakatira, pagbaba mo ng unit mo, itong bubungad sa'yo. So, daig mo pa yung nasa loob ka ng subdivision. Ang daming amenities, baka hindi ka na lumabas dito. Lalo na pag naitayo na yung Deca Mall, na kasama yan dito sa facilities nyo, dikit sa building yan. Ako, wala na labasan. O sabihin natin lumabas ka pa, paglabas mo, andyan yung SM. Diba? How convenient. Okay, next. Ito yung sample, hindi man sample, actual turnover and model units. Itong sa taas, yung mga actual turnover units yan, fully fitted yan. Mga sir and mga ma'am, kita niyan, painted na yan. May lababo na. And then may bowl na yan, may shower. Ayan sa kitchen. Painted, tapos tiled. Saan ka nakakitang bare nga siya. Yung iba bare, kayo pa magpapapintura, kayo pa magpapatiles. Ito, kompleto na yan. Gamit nyo na lang ang kulang. Okay, so dito sa baba makikita nyo yung yung model unit. So ito may mga furnitures na, may appliances. Yan. Ito naman yung furnished. So, suggestion ito na kung paano nyo pwede nyong pagandahin yung unit nyo. Di ba? It is a 2-bedroom na yan. This is based on the 30.60 square meters, yung pinaka-basic unit. Basic unit, pero tignan nyo, premium. Next, Mike, magkano naman yan? Mapagmamalaki ko, ito is pinaka-affordable na property condo
within Metro Manila. Mga sir and mga ma'am, wala akong bihira. Kung wala man ako makita, bihirang-bihira ang less than 5 million na condominium within Metro Manila. Kadalasan yan pag mga less than 5 million, yung mga nasa provinces na yan Calabarzon, mga Bulacan, di ba? Mga Laguna, yung mga ganun balabas Metro Manila. Pero ito, imagine, within Metro Manila, Pasig City, 3.3, 12 million lang. Hindi siya 4 million, hindi siya 5 million, 3.3, 12 million, less than 5 million. That's why ito ang dami, ang bilis mapuno. Ang bilis, ang daming kumukuha kagad. So, samantalay nyo na kagad yan. O yung mga prospects nyo, para sa mga partners natin, referral partners. So again, yung down nyo na lagi namin na-highlight o yung cash out is 10,000 pesos lang talaga. Legit yan, walang scam yan. 10,000 lang. Kasi normally may babayaran pang iba dapat si customer. Yun yung tatawag na moving fee. Ano ba yung moving fee? Yun yung Maynilad, tsaka tubig. Maynilad, tubig na. Maynilad, tsaka Meralco. No? Yan yung babayaran ng customer pa, apart from the 10,000 cash out. Yun? 10,900 yun, yung dalawa. Yung Meralco, tsaka Maynilad. Pero, kung sa akin kayo kukuha or sa atin, so pwede natin ibigay yun as free. Tama. You heard it right. Libre po yun. Ililibre natin as freebies. So Mike, magkano naman yan pag 30 years? Pag-ibig. So, ang 30 years, pag ma-approve ka, is 19,340. Yan ang magiging monthly mo. Pero, for transparency sake, meron syempre yan. Alam naman natin yan. Lagi may condo juice. No? Excuse. Pero ang good news, ang condo juice natin, isa rin sa mga pinakamababa sa market. Kasi sa labas, yung iba, SMDC, DMCI, mga properties, nasa 150 up. 150 pesos per square meter. Sa atin, alam mo magkano? 55 pesos lang per square meter. Diba? Sobrang mura. Sobrang mura nun. So 55, kung ito yung property mo, yung unit mo is 30.60, that's approximately magkano yun? O calculator mo na lang. Sige, mga 1,600, mga gano'n, 1,516, mga gano'n. Tapos meron pa siyang siyempre MRI, yung fire insurance na 1,300. So all in all, ang condo juice mo monthly is mga nasa around, wala pang 3,000, wala pang 3,000. So ang ano mo niyan, ang monthly mo is 19,340 plus yung condo juice. Baba na yan. Tapos, ayan, balik ko dun sa isang slide pala. Kasi baka napansin nyo, itong kaliwa, inner. Ito yung pinaka-basic. 3.312. Baka napansin nyo to. Ano naman tong mic na outer? Ayan, nakalagay outer. Na mas mahal, 3.555. Okay, so ito yan. Sa building kasi, syempre, square yan. Ang inner kasi, ito, yun nandito sa loob. Syempre, kaya nga inner. So, inner units, ito yung 3.312 million. So, bakit mura siya? Ang pag sumilip ka kasi sa bintana, ang view mo, yung courtyard. So, itong loob, courtyard yan. May mga ano din yan. Ganda din yan. May mga plants and amenities din yan. Syempre, ito. Tapos yung outer naman, ito yun. Syempre, kaya nga outer eh. Syempre, labas. So, ito yung outer. Tapos ito. Kasi ito pa. Tapos yan ang outer. Ito kasing mga corners, mga 3-bedroom na yan eh. Mga corners. Ito naman mga outer. So, syempre, pag silip mo sa labas, iba yung view, yung Ciudad Grande. Tapos, yung kung dito ka naman, yung ang face mo, pag ano mo, makikita mo yung Building M. Tapos, may kalsada dito na sa community. Tapos, dito naman, Building K. Tapos, dito naman, facing, pag silip mo, Ortigas, makikita mo. So, yun basically ang pagkakaiba niya. Okay? So next, after mong malaman ang initial, yung mga kailangang malaman, important details lang sa unit.
or sa property, yung location, nalaman mo na, yung unit, ano ba itsura nila. So may ikikwento ko na sa mga friendships mo. So ano bang gagawin ko nun? Mike, okay na ako, may alam na ako sa property. So step 2 mo doon, start looking na and offer ka na yan. So start promoting and offering yung project, yung Urban Decade sa mga kaibigan mo, colleagues, relatives, OFWs, kung sino kilala mo, lahat ng friendship mo sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, tap mo na lahat yan. Yung mga kapitbahay mo, everybody, kwentuhan mo lang. Wala namang masama sa kwento eh. Wala namang puhunan dyan eh. Yun lang ang pinakapuhunan natin dito, laway. Kwento-kwento lang, laway lang talaga. So, pag naubusan ka ng laway, inom ka ng tubig. Pag uminom ka ng tubig, may puhunan ka na ulit. Di ba? Kasi yung puhunan mo, yung laway eh. So, kung natuyuan ka ng laway, inom ka. So, may puhunan ka ulit. Okay? So, yan ang second gagawin mo. So, after nun, so nakapag-promote ka na, tap ka na ng network, ano naman susunod na gagawin ko, Mike? Siyempre, magsusort ka na. Ayusin mo na yung mga nagkaroon ng interest sa pag-tap mo ng network. Ka-qualify mo na, siyempre, kung eligible ba yan. Kasi baka naman ng ibato mo sa akin, wala namang source of income, walang trabaho, walang negosyo, tambay lang, inom na lang inom. So mahirap na huwag naman ganon. So kaya-qualify din natin, siyempre, ang mga target natin, siyempre local employees, self-employed professionals, mga doctors, nurses, abogado, mga teachers, mga ganon. Business owners, yan, mga business owners, mga VAs, approvable na rin yan. Mga OFW, seaman, nako, yan ang mga approvable din yan. And we also cater foreigners din, pero hindi sa Pag-ibig, baka sa mga private banks like BDO, BPI, mga ganun. Pero maximum term lang yan, 5 years is foreigners. Pero pwede din kasi wag natin tanggihan. So ano bang dapat malaman mo o i-check kay prospect? So kung Pag-ibig yan, kailangan alamin mo kung active member siya. Dapat meron siyang at least 24 months na contribution kay Pag-ibig. Kung kulang, pwede niyang bayaran yun in any Pag-ibig branch na malapit sa kanya, yung ila-lump sum niya na lang. For example, kung 20 lang yung contributions niya, may kulang ng 4, so mag-lump sum payment lang sa any Pag-ibig branch, pwede yun. So para ma-activate. Okay. So dapat ang gross income ng mag-inquire sa'yo is 55 at the least, or 60,000 or more. So siyempre pag more, mas madaling ma-approve. So at least 55 per month. Tapos paano naman, Mike, kukulang minimum wage earner lang yung kakilala ko 15 o 20,000 lang sweldo nun. Huwag ka mag-alala, pwede yan, may paraan yan. So hanap siya ng co-makers, hanggang 2, pwede yun. So not necessarily next of kin or kamag-anak, pwede kahit sino, basta willing to sign the documents, goods na yun. So for example, kung 20,000 lang ang gross ni customer mo, pwede siyang hanap ng kaibigan na pwedeng mag-sign ng documents na magiging parang co-owner niya rin. Basta umabot sila ng 55 or 60. So kung 20 siya, hanap siya ng 40 na gross income, or hanap siya ng 2 tag-20 din ng gross income. So pasok na yun. And then, pangatlo, check mo rin baka may mga prior foreclosed property yan sa Pag-ibig. Problema yun. Pag nag-down yan, tapos meron palang foreclosed, problema yan. So very important yung investigation din, di ba? So to speak. Kailangan alamin din natin. Ngayon, kung klaro na siya lahat, o goods siya lahat doon, no? Anong next kong gagawin? Okay, Mike, Pag-ibig member siya, may 24, pasok sa income bracket, wala siyang closed properties. Anong gagawin ko na next? Refer ka na. Call muna ako. O kaya message mo na kagad ako sa Facebook, sa Messenger, kahit saan, basta kontakin mo na kagad ako. Endorse mo na sa akin, basta mo na sa akin yung kakilala mo. Okay? Tapos, sige, balik tayo doon. So, pagka-refer mo, ayun, wala kang gagawin, i-refer mo lang, tapos ako nang bahalang gumawa sa lahat.
I'll take over from there. Ika nga. Excuse. So, step 5 is yung pinakamahirap. Mahirap na gagawin mo. Mag-wait. So, after mag-refer, wait ka na lang kasi lulutuin ko na yan for you. Upo ka na sa lamesa at antayin mo na yung pagkain kasi lulutuin ko na yung nirefer mo sa akin. So, antay ka ng commission release. No, ang commission release natin is approximately 30 to 45 days upon financing loan takeout. Naku, Mike, ba't ang bilis? O sa mga nakakaalam ng mga ganito, kasi normal or practice kasi sa ibang mga real estate na matagal, umaabot na 6 months to 1 year kasi may mga equities yun na binabayaran. So yung halimbawa, ang taas kasi ng down. So biyak-biyak yun. 1 year nilang babayaran yun. Tapos after nila mabayaran yung down, tsaka lang sila makakapag move in, tsaka lang makakomisyon yung INT. Pero sa atin, ibahin nyo po. Basta nag-cash out ng 10,000, approve ni Pag-ibig, yan na. Kumisyon na kaagad yan. 30 to 40 days, the entire process, kuha mo na kaagad ang komisyon mo. Okay? Komisyon natin, siyempre. Kasi pag lumabas komisyon ko, galing din sa komisyon ko yung komisyon mo. So, yun. So, relax and chill ka na lang. Sir, ma'am, relax and chill ka na lang. Sit back, have a coffee, and wait for your big commission. Gaya ng ginagawa nito ni Kuya, oh. Malamang ito ng commission, oh. Siyempre, hawak niya na, oh. So, sa Starbucks pa, hindi pa ako mo-order, eh. Bilang pa doon sa labas. So, Mike, after nyan, so, wala na. Repeat mo na lang. Ulitin mo na lang. Repeat the process. Look for another prospect. Tulungan tayo. So, let's talk about the division of labor. So, paano bang division natin ng trabaho dito, Mike? So, ito, again, to summarize everything. So, ikaw, po-promote ka lang. You promote and look for possible buyers in your network. Yan, hanap-hanap, kwento, usap, deal. Qualify, refer, and then relax and wait for your commission. Hirap ng trabaho mo, no? Referral partner. So ako naman, ano naman ang trabaho ko? Diyos ko, Lord. So ako naman, me. So akong bahala sa site viewing. Dadaling ko yung customer mo sa site, to tour. Ayan. I-highlight natin ang property. I-present ko sa kanya yung mga amenities. Magpe-present, yun nga, presentation. Ako din magko-close, no? Yung mga tanong, no? Paano natin ma-close si customer? Ako nagagawa yung documentation. Pag na-close na natin, syempre, kukolektahin natin documents. Ako magpapa-approve na rin sa Pag-ibig para sa'yo. Yun yung kita Kaibig. So ako nang bahala dyan, wala ka nang gagawin dito kasi ako na to. Ito yung mga pagluluto. Tapos pag move in ni customer, ako pa magbibit-bit sa kanya, dadaling ko siya sa unit niya, no, para mag-move in na siya, nakapag-settle siya dun sa kanyang bagong condo. And after sales, so syempre kasama pa rin yan. So after mabentahan, kailangan din natin tutukan yan for possible mga referrals din, di ba? So again, itong trabaho natin, division of labor, so parang 25% lang ang sayo. 25% ng trabaho mo, ako 75%. No, you'll do all the talking, I'll do all the legwork and talking. So fair enough, di ba? Masama pa ba yan sa 25k na effort? Next. Syempre, hindi naman kita mapipigilan kung ang lakas mong mag-refer, di ba? Wala naman limit yan eh. So, malay ko ba kung nagsusuper saiyan ka sa referral, nagiging incredible hope ka, ang lawak ng network mo. So, unlimited yan. Just imagine, example lang, first week may na-refer ka, na-close natin, 25k yan. Second week, may referral ko rin, na-close natin, 25 uli. And so forth and so on. Just imagine kung naka-apat kay Sambon, 100k na yan, my friend. Oh, wow. Wow. So based dito sa example ko lang, 4 lang to, pwede pang mas more dito nasa sayo yun. So
My friend, ang hirap kitain ng 100k ng usap-usap lang, post-post lang, or messenger lang. No, promote. Wala kang legwork dito. 100k, masama pa ba yun? No? So it's up to you. Tulungan tayo dito. Okay? So, ang referral is unlimited. Refer hanggat gusto mo. Okay, so yun na po. Simple lang naman kasi very straightforward. Ang gusto ko naman anong message po sa inyo kung gaano lang naman kadali ang referral program na ito. Hindi naman natin kailangan gawing komplikado, di ba? Hanap, refer, close, commission. Yun lang ang gagawin natin lagi, and repeat lang. Yun lang lagi natin gagawin. Now my friends, I'd like palambing na lang, so please follow my Facebook page. Please scan itong QR code to follow my page. Kung hindi ka pa follower, please follow the page. Kasi bakit? Kasi andito lahat yung mga marketing materials. Aside from kung mag-decide ka na maging referral partner ko, I'll send you the files na pwede mong gamitin. Then if you'd like to promote na may mga pictures, videos din doon. Pero I suggest follow mo lang yung aking page kasi consistent naman ako nag-upload ng mga contents dyan, mga posting. Pinaka-effective is i-share mo lang yung mga posting, re-repost mo, comment, ganun, para maging, kasi ang goal nung ganun is maging visible ka na paunti-unti sa mga kakilala mo sa Facebook. Just imagine kung 1,000, 2,000, 5,000 ang followers mo or mga friendship mo, pag nag-share ka, nakikita nila yan. So we're doing visibility or awareness muna. So pag naging aware yan, maniwala ka, may magtatanong at may magtatanong sa'yo. So yun, follow muna yung aking page. Ito pong page na itsura ko, itsura ng page ko. Ayan, may dumaan kasing customer, yung prospect, kaya napalingon tayo. Ayan, kita nyo, please, paki-scan na yung QR code. And yan po, ito naman aking number, 0956-319-5018. Okay, parang 7-Eleven yan, mga kaibigan, hindi yan nagsasara. So anytime, anywhere, anyhow, message nyo lang po ako. Pwede dito sa number na to or sa messenger, sasagutin ko po kayo kaagad. Mabilis pa sa alas 4, alas 5, alas 6. So again, my friends, thank you again for umabot ka dito sa dulo. I appreciate it very much kasi it only shows na seryoso ka na magkaroon ng extra income. Hindi po ito scam, hindi po ito loko-lokohan. Legit po ito. Marami na po akong natulungan, marami na kami natulungan sa ganitong program. So I hope isa ka po doon sa mga bagong matutulungan namin. So yan, simplihan lang natin ang buhay, no? Madali lang naman talaga kumita ng pera, wag natin pahirapan sarili natin. Okay? So again, thank you very much. God bless po sa inyong lahat. For any questions, comment nyo lang or tawagin nyo ako or message nyo ako. Okay? God bless to everyone.